Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung pagbaba ng ratings ni PBBM sa kanyang baluarte sa Luzon at National Capital Region. Dati-dati sa mga previous surveys, mababa ang rating ni BP Sara sa NCR at the whole of Luzon. Ngayon, itong March survey ng Pulse Asia, grabe. Tumaas yung ratings ni BP Sara, bumaba yung rating ni PBBM. Mas mataas na ang rating ni BP Sara kumpara kay BBM. Okay. Kay BBM, ang kanyang rating sa National Capital Region is only 37%. Ang kanyang trust rating 37% lang. Kumpara kay BP Sara, nakakuha siya ng 56%. Sa buong Luzon, ang trust rating ni PBBM is only 34%. Samantalang si BP Sara, 40%. Ulitin ko, baluarte ng Marcos ang Luzon. Si BP Inday Sara, Mindanao. Ang Visayas, yan ang pinaglalabanan, pinag-aagawan. So, grabe. Nawalan na ng angas. Isinuka na ng taga-NCR, ng taga-Luzon, si PBBM, at unti-unti na minamahal ulit nila si BP Sara. So ito, may interview ang ANC, si Constantino, isang magaling na host, ang first name ito ni Constantino. In-interview niya ang president ng Pulse Asia tungkol sa latest survey. Pakinggan natin itong interview. Ronald Holmes, Professor, nice to see you again. Thanks for joining. Okay, sandali. Kalimutan ko. Mag-inom muna tayo ng dark chocolate. Sarap. So, meron tayong parating na stock. Pwede na kayong mag-order 0916-9000-997. First come, first serve lang po ito. Limited ang stock. Hindi ako nag-nenegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang everyday. Hindi mawala ang dark chocolate sa diet ko dahil napakasustansya at napakasarap. Pure organic tablia. Okay, pakinggan natin ang paliwanag ni Professor Ronald Holmes tungkol sa pagbaba ni PBBM sa kanyang baluarte at pagtaas ni BP Sara. Joining us today. Welcome to the program. Yeah. Good noon, Casey. All right, better voice today. We can talk more about this. First of all, this recent survey, only the Vice President enjoying a majority of in her trust and approval ratings. Did you see this coming in the previous surveys that you conducted on the approval and trust ratings? When we saw an improvement in terms of the approval and trust rating of the Vice President in February, she went back to a simple majority then for both approval and trust. So in that sense, it is not necessarily that is expected. She was the only one with majority approval and trust in the February survey, and she picked up even further in this March survey. All right, and now that you see it, 59%, if we can present the graphics again, 59%, 61% for approval and trust. Midway into her term, is this a good place to be at? Well, definitely it would be good for her. She saw increases in areas where her approval and trust actually declined in the past few months, more specifically in the National Capital Region. And she also picked up higher majority approval in the Visayas. These are the two areas where her approval ratings, especially in NCR, was less than a majority. And the same way can be said for her trust rating in the National Capital Region. So it seems that the people in the National Capital Region have warmed up again towards the Vice President. It's the opposite direction in the case of the President, who enjoyed majority trust in February and declined to less than majority this March.
March with regard to the trust rating. Would you say that the president's numbers, that's in trouble considering the huge decline? Would you even see it as a huge decline? It's a huge decline, 17 percentage points nationally with regard to approval and a 21 percentage point increase in disapproval. Alongside this, KC, if you go to our media release and if you look at the urgent concerns, basically the level of disapproval in addressing these urgent concerns by the national administration is higher than the level of approval with regard to the most urgent concerns. That's high prices of commodities, the pay of workers, fighting corruption, and fighting criminality. Which then presents a clear message to the administration. What would that message be at this point if you look at the numbers and if you look at the most immediate concerns of the people? The message has been clear from mid last year when we saw the highest disapproval with regard to controlling inflation, and that is to be able to attend to many of these gut issues then, maybe beyond the palliative measures that the administration has implemented with respect to all the ayudas from TUPAD, AIX, and AKAP. There has to be attention given with regard to employment, sources of income, and also, and this is a very difficult thing, controlling the high prices of commodities. Inflation has eased, but it's pretty difficult for government to address it. But again, they will be held accountable for this one. The situation, material conditions of the public has not improved over the past year. And alongside the political dispute, this definitely adds to the lack of appreciation or even distrust towards the president. Here's the thing, though. The vice president, she's still very much part of this administration. She is. Growing your dream business and selling products that are loved doesn't have to be a struggle with the right tools. So, ang problema ng mga tao, bakit mababa ang trust rating ng Pangulo, yung hindi nila makontrol hindi nila makontrol ang pagtaas ng presyo, yung inflation. Yun ang problema. Kaya, growing your dream business and selling products. So, yan ang sakit ng ulo ng administrasyon ito. Plus, yung nangyari kay PRRD. Ito, ituloy natin To address the most urgent concerns of the citizenry, she's also part of that. So why isn't that showing in her numbers? Has she done anything concretely to address these urgent concerns as well? Well, one thing Casey is that she has dissociated herself. She doesn't hold a cabinet portfolio right now. Her approval and trust is largely based on whatever she has done, statements. Of course, I don't know how far she has communicated to the public what the office of the vice president has done, independent of the administration. She has gone out of this administration Yon, lumalabas na nakatulong kay VP Sara yung pag-resign niya as DepEd Secretary kasi hindi na siya parte ng administration. So kung ano man ang kapalpakan ng administration ng Marcos Jr., kasalanan lang ng Marcos Jr., si VP Sara, wala na, labas. Kaya yun po ang rason. Kaya laban lang po tayo. Isinusuko na sila sa kanilang mga teritoryo ang ating VP Inday Sara, pataas na ng pataas. So, May 12, Duterte 10 plus 10 para mas makadaling makabalik si Tatay Digong at para magpresidente si VP Sara sa 2028. Okay, by the way, mayroon kaming sample ballot na dinidistribute. Nandyan na yung 10 Duterte plus idinagdag namin si Amy Marcos at Camille Villar. Meron din ang kaming party list, Bisaya Gyud number 98. Yan po ang aming sample ballot. Ibinibigay natin sa mga tribong Talaandig dito sa Bukidnon. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel at nakakatulong kayo sa tribo. Dahil ang ating sweldo is tinutulong sa tribong Talandig, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Napod mi din sa sitio Paganan o among bisitahon tong nahatagan og gero og atong kuanon siya ko naa siya karon din he. Mag-ayo ta.
Ayo! Oh, dayon. Mayong buntag! Butag. Musulod mi sining balay ha? Sige, tan sulod lang kay nauman na gyud. Nindot naman kaayo ah. Nakatop na gyud. Nindot na kaayo ang inyong atop. Nawala na tong... Wala lang mga buslot. Oo. Salamat kayo sa nagatag og Oo. gyud. O karon kuya ate, unsa inyong maistorya bahin sa nahatag sa inyong ngayero nga nindot na kayo ang inyong atop oh. Salamat sa Ginoo. Salamat po sa nag-sponsor sa asin. O ginaot nga tanan katawhan ma-servisyo. Salamat sa Ginoo sa pagtantang sa video. Salamat kay nakaatop na sadmi imbis kay buslot na tagaan ra gyud mi sa wala madugay nga panahon. Kuha na gyud mi di na mi ulanan ani. Salamat kayo sa tabang gyud. Kahit ka na. Kung wala pa ang tabang, dili pa gyud unta may makaatop. Salamat gyud mi sa kuan Ginoo og sa nag-sponsor ani nga asin. Og wala sila makahatag ani sa amo. Wala gyud mi kaatop kay kulang among kwarta. Ug ra gyud ipalit og konsumo. Ang sin wa gyud maigahin nga maipalit palit gyud. So salamat mi karon nga naa si kuan naghatag sa amo. Labi na sa iyang mga kauban ug sa nag-uban pod sa kang share. Salamat kaayo.